Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. 72 hours timeless reading. Namiss ko kayo. Pasensya na dahil masyadong naging busy talaga si ate. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa mga nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nag-likes, sa mga di nag-skip ng ads, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga nagpa-personally, sa inyong lahat. God bless you all. Kuha tayo ng iyong angels numbers. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha natin, all the details is in description below or mag-connect kayo sa aking FB Messenger. Ilalagay ko sa screen yung original para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. Baka ma-scam kayo, gandara. Okay, general reading tayo. Aris, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring ang galing sunod-sunod vice versa. nangyari o mangyari pa rin. Gawin yung guide yung mga yung mga warning, hindi yung negative. Warning yon kung iniisip nyo na negative yung bahala kayo sa buhay nyo. Okay, hindi naman kayo bibigyan ng universe ng warning kung gusto niya mapahamak kayo. Pero kung isipin nyo na yung binibigay sa inyong warning ay negative, it's your choice, no? Wala namang sapilitan dito. Basta i-reverse nyo, ha? Hindi yung porkit sinabi dito na ganun yung mangyayari, ay naki-join ka naman, di ba? Kaya nga warning no? I-reverse mo yung situation. Meron kang Virgo, Sagittarius, Leo, Gemini. Okay. May mga bagay ka daw na iniisip. No, may mga bagay ka na iniisip na maaring nandun yung po. Pero alam mo sa sarili mo no? Kung ano yung i-main concern mo o ano yung pupukusan mo. Baga, alam mo yun. Yun nga lang, nandun ka siguro sa point na nagkakaroon ka ng mga doubt, worrying, pag-aalinlangan, may mga sitwasyon na hindi ka sigurado, may mga sitwasyon na nalilito ka, may mga nagtiting ka siguro ng negative o kaya may mga unclarity situation sa iba sa inyo. May mga, kumbaga wala yung katiyakan na yun, parang panag-iisipan mo, pero nasa sayo kasi yung susi, wala sa yung susi, siguro, well, maganda rin naman yun, para hindi ka rin mag-miss, pag-isipan mo talaga siyang maigi, Yun, nasa iyo kasi yung susi. So, iba naman sa inyo is nandun yung point na nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situation. Yun ang sinasabi. Siguro nandun yung point na, siguro may mga bagay ka na naisip, good or bad man yan. Siguro sa iba naisip nyo is, ang dami ko palang naaksayang panahon, ang dami ko palang nasayang na oras at panahon at pagkakataon, pwedeng nandun sa point na yun, Or maybe, sa iba naman, kasi hindi kayo pare-pareho, may mga oras, araw, panahon, pagkakataon na nasasayang pagdating sa iyo. Hindi ko alam kung ano yun, sa iba sa inyo. Pero nasa sayo pa rin naman yung susi. May mga bagay o sitwasyon daw na magbubukas sa iyo or nandun yung clarity, pero sa iba sa inyo medyo nahihirapan wala pang sigurado na sitwasyon, pero may magbubukas ng mga pintuan sa iyo. Sabi dito, andito yung point na may mga positivity or positive outcome happen na mangyayari sa buhay mo. May victory and success, ako nakikita happiness, may malaman ka rin katotohanan. Sa iba naman sa inyo is may mga pagtulong, either may tao na magbibigay sa iyo ng tulong or may tao ka na tinutulungan or may tao na hihingi ng tulong. Basta may pagtulong, ako na nakikita sa iba sa inyo. There's a lack, growth, achievement, abundance, o sa iba ito, nagkakaroon kayo ng extension in some aspect of your life. Kung saang aspeto ng buhay niya, pag-isipan niyo maigi. May mga bagay kayo na ini-imagine or may mga papuri, pasasalamat din ako na nakikita. Pwedeng ikaw ito sa kanila or sila ito sa iyo o sino man siya. May mga, sa iba sa inyo is, may mga, maybe may inspired kayo Pero bakit na masyadong marami yata yung feeling emotion? Medyo may lungkot ako na nakikita sa iba. May konting sadness, may konting depression, or
may mga iniisip na mga bagay-bagay na nakakalungkot sa'yo, parang nandun sa point na yun. Yun ako, pero nasa yun ano, yeah, may mga mag-a-unlock kasi sa'yo. Pagtala mo palagi sa'yo yung susi. Kung gusto mo mag-change ng destiny, kung gusto mo, yung mga katanungan mo sa sarili mo, nasa sa'yo na yung answer. Kumbaga, nasa sa'yo na. May mga mag-o-open sa'yo, may mga fulfillment ako na nakikita sa'yo, yun ang sinasabi dito. And then also, dito kasi sa sitwasyon mo, sana walang nawalang buhay, ano? Or pwede rin kasi may kukonek sa'yo na may taong may problema siya. O may pinagdadaanan siya. O kaya naman is may taong may sakit. Yun. Kung may mga nararamdaman ka o kaya may taong may sakit, siguro magpa-check-check din kayo, no? Hindi naman na kasi ako doktor or nurse. Pero mas maganda yung mas maagapan, no? Mas okay yung gano'n. Magpag-check kayo. Kahit na sa tingin mo parang nahihilo-hilo ka or may mga nananakit sa'yo. Malay mo, di ba, ngayon mild lang yan. Tapos bigla na lang na pag pinabayaan mo, pwede siyang lumala, di ba? Yung mga ganong sitwasyon. Ingatan nyo rin yung sarili nyo o yung mga nasa paligid nyo, ha? And then also, ang nakikita ko is there's a transformation happen into your life. There's an end of a cycle happen. Ibig sabihin may ending na magaganap. Maraming klaseng ibig sabihin ng ending. Marami din klase ibig sabihin ng loss. Also, there's a loss situation, no? Yun. Basta, sabihin mo, ate, nakakatakot mo, hindi naman. Marami kasi ibig sabihin ng loss eh. Pwede kasing sa iba, sa inyo, loss of trust. Sa ibang aris, loss of hope. Sa iba naman, loss of pet, loss of someone sa iba, o kaya loss of money, mga ganun. Basta there's a loss or there's an ending situation happen into your life. Yun na nakita ko. Or pwede may mga bagay ka na gusto mo na i-end, di ba? May mga sitwasyon ka na wag naman yung sarili mo na mag-loss, no? Na kung hindi, nakakalungkot naman yun. No? Hindi naman good yun. Mag-ingat nga lang kayo sa mga sakit, ha? Illness. Okay? Baka nakita ka mga ma-repeating na, oh, yung blessing in disguise. I-explain ko yung blessing in disguise, ha? Kasi minsan hindi naiintindihan ng lahat anong ibig sabihin ng blessing in disguise. Alam ko na mahirap paintindihan naman. Okay. Parang nakakita ka ng mga repeating numbers, o kaya connected sa yung mga numbers na ito. Ibig sabihin, pag nakita ka ng repeating numbers, your angels is try to connect sa iyo dahil meron siyang mensahe na gustong ibigay sa iyo. Okay? 1001, the apat na 4, 7, divine number, 1212, and 2323. Also, this is a completion, this is a 3, the growth, the good luck, and the blessing in disguise, and spiritual awakening. Okay, i-explain ko sa inyo, ha. May blessing in disguise na darating sa inyo. When it comes to a blessing in disguise, maraming ibig sabihin. Bibigyan ko kayo ng example, ha. Halimbawa, tulad nung nangyari sa akin, tulad nung nangyari sa akin is, matagal na yun eh, nagpunta ako ng Disneyland. No, nagpunta ako ng Disneyland. Sa Disneyland kasi, sa Japan, Tokyo Disneyland, ang bawat isang doon, sasakay ka, maghihintay ka ng 2 hours, 3 hours, 4 hours bago ka makapasok sa sakayan, na doon magpipila ka talaga. Pero yung nangyari sa akin, sa amin, andun yung point na ang lakas ng ulan, as in umulan, parang may bagyo nung time na yon. Pero biglaan lang siya, ang lakas as in. Tapos nung dumating kami doon, alam mo ba na lahat, ang dami namin nasakyan kasi yung ulan na yun, blessing in disguise kasi biruin mo, papasok kami 8 minutes, 10 minutes, pinakamahaba na yung 10 minutes na nag-line kami, na pumila kami. Samantalang doon, ang pila doon, umaabot talaga ng 4 hours, 3 hours, 2 hours, pinakamabilis na yun. Pero mo, yung ulan na yun is the blessing in disguise na nangyari sa amin. O, diba? Yun yung mga blessing in disguise. O kaya naman, minsan, when it comes to a blessing in disguise,
meron kang kaaway, halimbawa may kaaway ka, o kaya may mga unexpected situation na may call ka, di ba? Tapos, hindi mo ina-expect yung call na yon, yung tawag na yon, tapos may sinabi sa sayo, di ba? Ibig sabihin, tapos doon ka, may nalaman ka, blessing in disguise yun. No? Iaanihin nyo, yun ang mga example ng blessing in disguise. Diba? O halimbawa, sasakay ka ng bus, hindi ka nakasakay, hindi ka nakaabot. Diba? Example ko lang ha, example, wag naman sana mangyari. Hindi ka nakaabot. Tapos, nabalitaan mo, yung bus na yon nabangga. Blessing in disguise na hindi ka nakasakay doon sa bus na yon kasi inano ka ni angels mo. Diba? O, basta, yun ang mga example ng blessing in disguise, ha? Congratulations, you have a blessing in disguise and the good luck and persistence, no? Magkakaroon ng mga shifting happen into your life, may mga new experiences na magaganap o mangyayari sa inyo, andito na rin yung end of a cycle. Ibig sabihin, may completion, may magtatapos na sitwasyon sa buhay mo, no? Congratulations sa nakikita ko sa iyo dito. Welcome sa shipment, saka sa good luck na magaganap. Sa 7-7 is a divine number. Ibig sabihin din, is kulang kasi siya ng isa, is your action. No? Andun yung point na kailangan mong gumising o mag-awake sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Yun yung isang action na 7 na kulang. Saan ka ba kailangan mong mamulat? Saan ka ba kailangan mo nang mag-let go? Saan ba yung kailangan mo nang i-change when it comes to your decision? Ano ba yung mga dapat mong matutunan? Diba? Learn from the past. Yun yung action mo and the good luck is coming. No? Actionan mo siya. But still, nandito yung blessing in disguise mo with the 4-4. May mga obstacle, hardship, strengths mo. Mga tulad nito, experiencing and building situation, ano. Yan. May mga bubuuin ka kasi 4 kasi ano yung pagbubuo yan eh. No? Ikaw to. Ito yung future mo, no? Yan. Kasi 4 siya. Congrats, we have the 1001, the ending and the beginning. Spiritual awakening, new beginning, personal development, prioritizing creativity and heading in the right direction. Oh, meron ka ng going toward ka na sa iyong tamang landas, ano? A new pace in a religious or spiritual quiz. You're going through a spiritual awakening which can feel like the dark night of the soul. You're on the path on enlightenment and this too shall pass. Uy, may magtatapos sa buhay mo. Oh. May sitwasyon na mamumulat ka. As in, may matututunan ka sa na magaganap o nang mangyayari sa'yo o nangyari sa'yo sa iba sa inyo. Magigisingin ka ni universe dito. May mangyayaring parang himala situation, parang ikakamulat mo siya. Ito. Ay, ano ba yan ate? Energy ni Alice. Okay, when it comes sa iyong energy, ito pagtatapos siya na and ending and the beginning nga. Energy mo, yung mga bagay ka daw na iniisip, parang nandun yung point na pag-isolate. May mga bagay o sitwasyon ka na pinipilit mo maging okay, pero you're not okay. Alam mo yun? Nandun sa point na yun. Pwede rin kasi na meron ka nakakausap o may nare-receive kang information o kaya naman is may nagaganap o nangyayari na ikinaka-disappointed mo, no? Pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is may mga bagay o sitwasyon ka na when it comes to energy, parang gusto mong itama, gusto mong aksyonan o gusto mo nang itama. O may mga bagay ka na pinag-iisipan na gusto mo nang desisyonan, o may mga bagay ka pinag-iisipan na napapagod ka na. Oo, nakita ko sa'yo parang you're pagod. Parang napapagod ka na, parang gusto mo nang matapos to, gusto mo na magkaroon ng clarity, gusto mo nang madesisyonan to. Sa iba, gusto mo nang ng equal, ano tawag dito sa Tagalog? Parang equal
Fairness. Engot talaga si ate. Hindi pa engot talaga ako, di ba? Minsan may well, hindi naman minsan. Palagi naman ako engot, di ba? Yan. May mga ganon. Parang equality. Parang ganon. Fairness. Parang same-same, ganyan. Parang sana maging pata, sana ganito, sana. Parang nando sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Nagkakaroon ng pag-isolate. May mga bagay. Sa iba sa inyo siguro may mga pinag-iisipan ka na gusto mo mag-travel, gusto mo na shifting, ganyan. Yung energy mo kasi medyo nagkaahando sa thinking. Thinking, lungkot, pagsisisi sa iba. Parang nahando rin yung point na basta may mga pinanghihinayangan na sitwasyon, may mga iniisip na nalulungkot ka, may mga loneliness, may mga sitwasyon na sa iba sa inyo nawawalan ka ng pag-asa, sa iba sa inyo nadi-disappoint ka, mga ganun. O di ba? Pero nagkamot pa si ate, no? Yun ang nakita ko. Parang may mga napanghihinayanganan na situation ako na nakita sa iba sa inyo. Parang ang dami mo rin kasi iniisip, ano? Medyo magulo yung isip mo dito eh. Parang ang daming pumapasok sa isipan mo. Ganun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Tingnan natin ang baka iba sa'yo may mga travel, malayo o malapit yan, pinag-iisipan mo. O kaya malayo yung isipan mo, no? Kumbaga, ang layo ng pinanggagalingan, ano yun? Ang layo ng lipad. Ano ba yung engot talaga si ate? Parating. May mga bagay na naguguluhan ka. Parating. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is may tao na makikipag-communicate sa iyo. Kapamilya? Basta kilala mo na to. Kapamilya, kasama sa trabaho. Yan, kilala mo na siya. Magkakaroon ka ng connection sa kanya. Pwedeng kapatid mo rin, di ba? If you have a kapatid. Ganyan. Sa iba, gano'n. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa iyo na parating sa iyo is may mga pag-uusapan kayo o may marireceive ka, maybe, papers and documents. Hindi ko alam kung ano yung papers and documents. Marireceive mo, aasikasuhin mo, aayusin mo, o may mga kailangan kang gawin when it comes to papers and documents, no? Pwedeng nahandle sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is merong within 8 days, 8 weeks, 8 months, maybe may marireceive ka na text message na magagaling ito sa isang either kapamilya or sa isang lalaki. Sa iba naman sa inyo, maybe you have a travel, no? Yun na nakikita ko. Baka may mga pag-uusapan kayo sa travel, o kaya mag-iisip kayo related to a travel, o kaya may mga travel situation, malayo man o malapit yan. Pwede rin na yung communication na manggagaling ninyo is really, manggagaling siya from a distance. Pwede nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, nasa kalapit baryo. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. And then also, parating sa iyo is may paghihintay. Hindi ko alam kung ano yung hinihintay, pero handun yung point na para may hinihintay yung iba na either resulta, may hinihintay na reward, o kung ano man yung hinihintay mo na yan, ano, may paghihintay na nagaganap o nangyayari. Sa iba naman is ang may nakita kong celebration, malaki man o maliit, may mga celebration ako na nakikita. May mga getting together, either close relationship, family unity, reunion, o kaya naman is may mga achievement. Malaki, hindi siya malaki pero at least may achievement ka. There's an achievement of a goal ako na nakikita sa'yo. Congrats. And may mga iba is may mga surprise parties, events, o kaya may mga happening, happiness, having fun, enjoyment, or may coming home.
Marami ibig sabihin ng coming home, no? Ikaw yung uuwi, probinsya, kalapit baryo, or may papunta, may parating para sa'yo, pwedeng ganun. Ganun ang nakikita ko sa iba. And then, pwede rin may mga pag-uusapan kayo related to a house, family, or house. Ganyan. Hindi ko alam kung nagpapagawa ka ba ng house, bibili ka ba ng house, magpaparenovate ka ba ng house, or may mga pag-uusapan kayo related to a territorial, bahay, mga ganyan, family. Yun ang nakikita ko. May excitement situation, ano, ako nakikita sa iyo. May ikaka-excite ka raw. O nahandun yung point na makakaramdam ka ng excitement. Naramdaman mo na to noon eh, tapos mararamdaman mo daw siya muli ngayon. Yun ang nakikita ko sa ito. May marireceive ka raw na manggagaling sa isang babae. Yun ang sabi. Hindi ko alam kung ano yung marireceive mo. Iba-iba kayo na marireceive eh, no? Pwedeng pera, pwedeng tulong, pagmamahal, pwedeng gift, ganyan. Basta you will receive something sa isang babae manggagaling. Or ikaw ang magbibigay, ha? Dapat iwasan ni Aries. Ano ba tong card na to? Just wait a minute. Oy, may good news ka. 3 days, 3 weeks, 3 months, there's a good news happen into your life. May magtatapos, ano? May naghihintay. Mother figure. Dapat iwasan. Dapat mong iwasan. Ay, ang dami mong sword. Okay, dapat mong iwasan yung ma-imbalance ka, no? Yung ma-overcommitment ka sa isang sitwasyon na pwedeng ikalabasan chaos, yung ma-disorganize ka sa sitwasyon. Yan, iwasan mo yon. Kailangan step 1, step 2, step 3. Doon, huwag ka magja-jump, siyempre. Basta sa lahat, be organized sa pera, sa mga rules, sa mga system, mga ganyan, kung saan man yan. Iwasan mo na, syempre, yung hindi mo gamitin yung talino mo, no? Kumbaga, kung kailangan pag-isipan, pag-aralan, aralin, siyasatin, alamin muna ang lahat ng sitwasyon gawin, no? Andun din yung point na iyon. Iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, hindi mo i-release o hindi ka mag-skip o hindi mo ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon na mapuprostrate ka doon, na hindi mo, na matatrap o may stuck ka doon. Iwasan mo yun, ano? Kumbaga, pag-isipan mo ng maigi in advance yung lahat ng aspeto ng buhay mo. Kailangan mo rin kasi magplano. No? Kailangan mo magplano ng maigi. Handun din yung point na iwasan mo yung hindi ka talaga makapag-isip ng tama. Yung iwasan mo yung mga taong matataas ang pride o being mataas yung pride, iwasan mo rin. Iwasan mo na yung bili ng bili, gastos ng ate wala akong pambili eh. O di kung wala kang pambili, magtipid ka. 'Di ba? Kumbaga mag-ipon ka. Yung iba sa inyo, kung magastos ka, iwasan mo na lang din. Yun ang nakita ko. Kailangan control and balance, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga bagay ka kasi na kailangan mong i-release sa sarili mo. May mga bagay ka na kailangan mong ilaya yung sarili mo. Kailangan mong mag-taking control sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa salita mo, sa mga paggastos mo, sa pera mo, sa mga makakausap mo, sa mga desisyon mo. Basta siguro naman, alam mo naman yun saan ano. Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya,
Aries in love. Bibi. Yan ako nasa likod. Okay. Kung ikaw is single. Ay. May devil. May devil ka. Kung single ka, pwede may nakakausap ka? Isa, dalawang tao? Mag-ingat ka, isa sa kanila hindi good, isa sa kanila player. Isa sa kanila hindi totoo. Isa man yan o dalawa. As in, ingat ka na lang ha. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, nagkaroon na ng paghihiwalay. Sobra nagkaroon ng na burnout, sobrang chaos, sobrang um, nagkaroon ng anxiety. Pero isa sa inyo kasi nag-awaken, ano? Yan ang nakita ko. Nagkaroon ng awakening. Kumbaga, nahandun yung point na mas pinili niya mag-healing to focus to start a new beginning sa buhay niya. Parang mas nag-focus na lang siya sa goal niya, no? Pero ang nakikita ko, kahit sabihin mo nag-focus na sa goal niya dahil nagkahiwalay kayo, hindi. Still stagnant pa rin itong tao na to. Parang alam mo yung point na parang mahinahanap-hanap siya na ay, wala kang katulad, Day. Dong. Day, Dong. Wala kang katulad. May hinahanap-hanap siya na wala sa meron siya ngayon. Iyon ang nakikita ko sa kanya. Hala, ganun. Kumbaga, naiisip ka pa rin naman niya. No? Yung mga bitter dyan, ha? Sabay ka na. Energy reading tayo. Yun yung nakikita ko. Alam mo, magsinungaling ako sa inyo. Diba? Yun na nakita ko. They feeling stuck pa rin. Ako nakikita dito. Siguro nagkakaroon siya na, kung titingnan ko dito, basta meron siyang, may something sa kanya na siguro nagkaroon siya ng comparison o may nangyari sa part niya na they feel na hindi niya na-feel yun nung nasa sayo. Tapos na-feel niya dito sa isa. Yun. May mga ganang situation. Ako nakikita dito. And then also, kung kayo naman, pero naisip ka pa niya, oh. As in. Gusto niya, ang nakikita ko nga dito, gusto niyang bumalik. O gusto ka niya kausapin, gusto niya bumalik. Nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation. And sabi niya, sana daw napatawad mo na siya. Ganyan. Baka magkaroon kayo ng, yung iba dito, baka makareceive ka sa kanya ng text message. Pero nahatak pa siya una nakaraan. As in. Gusto sabihin mo, kahit kung titignan ko nga dito, masaya siya eh. Pero may mga time na nahatak siya oh. As in, meron. May nakapagpapaalala sa'yo sa kanya. Okay, kung kayo naman is may third party relation, oo naman, meron, di ba? Nakikita ko nga dito, may taong tanga eh. Di ba? May taong tanga, may taong nagiging tanga. Pero nasa sa'yo naman to. Kung ikaw yung third party, well, wala naman, no judge naman tayo dito eh. Kasi it happened, mangyayari yan kasi may mga bagay kasi tayo na kailangan natin matutunan. Papasok at ipapasok tayo ng universe sa isang sitwasyon kasi meron tayong kailangang matutunan. Pero kung may mga bagay na kung tayo is hindi tayo mag-awake doon at hindi tayo matututo doon, well, choice natin yun, di ba? Handun lang yun. Well, choice mo naman to kung anong gagawin mo sa buhay mo kahit may third party, di ba? Kasi andun na rin yung point, ano? Kumbaga, stagnant. Kumbaga, napapagod ka na rin, na-exhaustion ka na rin. Andun na rin yung point na baka nagkakaroon ka na rin ng chronic stress, di ba? Or may mga bagay na nababurnout ka na anxiety. Well, it's your choice naman. Sa nakita ko sa'yo dito. Dito kasi sa sitwasyon, medyo isa dito kasi sakim at makasarili. As in. Kung titingnan mo, ate, may patutunguhan pa ba? Talaga. Kasi it's more on rejection, it's more on dissatisfaction. May mga dissatisfaction tsaka stuck and stagnant kasi nakikita ko dito sa energy na nakuha ko ha.
Yun ang nakikita ko. Kumbaga, handun na lang din siguro yung point na isa sa inyo, nagpo-forgive na lang din. Masyado lang hinahabaan din siguro yung pasensya ng isa. Well, choice mo yan. Diba? Umaasa ka ba na papakasalan ka? Maawa ka sa sarili mo. Ginano na si ate. Hindi, ano to. Ito naman yung energy na nakita ko eh. Pero kasi sabi mo sa akin, hindi. Itong sa nakuha ko sa nakuha ko, hindi. As in. Okay. Pakasalan ka man niya, siguro, hindi kayo. Kasi, sinasabi ng universe, hindi kayo. Sabi dito. Ibig sabihin, magkakaiwalay pa rin kayo. Kung kayo naman is walang third party relationship, nandun yung point na, hindi ko alam why, maaring isa sa inyo hindi mapakali. Or maaring isa sa inyo is may mga stress na pinagdadaanan or napapagod. Hindi ko alam kung bakit, sa trabaho pa yon, sa pakikipag-usap. May mga bagay na mararamdaman mo na parang may ina-avoid yung isa. No? Kung titingnan ko dito kasi, isa sa inyo medyo may pagkamatigas ang puso o kaya hindi avoiding something, may mga mali na situation, pero still nandun yung happiness, caring, love, kahit may mga bagay na nagiging ganun, nandun yung valuing ng isa't isa, no? Ang nakikita ko dito, binavalue mo siya o binavalue ka niya, still nagkakaroon ng mga kaayusan naman kahit paano. May mga anak ba kayo? Isa, dalawa? Kung ilan man yung anak nyo? Yun ang nakikita ko. Hindi naman yung suporta ng bawat isa o sinusuportahan mo siya o sinusuportahan kanya. Yun nga lang, isa kasi dito, may pagkamakasarili at sakim or may pagkasinungaling or may behind dun yung point of controlling, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, baka it's more on obsession. Ito, no? Siguro mas nag-fit kayo pagdating sa SEX. Yun na nakikita ko dito. Yun yung fitted nyo sa nakita ko to. Pero, kung sasabihin mo sa akin na, siguro kung matagal na kayo, natural na to no? Kung matagal na kayo, natural na to. Na ganito. Pero kung bago pa lang kayo at hindi naman pa kayo kinakasal, hindi kayo Sorry Well, sana kayo. Siguro may mga pagdadaanan pa kayo na challenge. Kasi may distraction na yung mangyayari sa inyo. No? Ito lang naman to, magbabago pa to. Kasi kaya nyo naman baguhin yan. Malahat ng energy na babago. Tingnan natin money mo. Pwede rin kasi sa iba sa inyo may mga blockage, mga ganyan. Pero dito sa sitwasyon, hindi maganda. As in, hindi maganda. May mga meron din ako dito na parang hindi niya kayang i-accept yung situation when it comes to a relationship. Meron din ako dito nakikita na kailangan niya ng counseling or suporta, no? Sa iba sa inyo. Money. Iba naman sa inyo, walang pakialam. Nagkakaroon ng chronic stress. Your money. Money and trabaho to Okay, pagdating sa iyong money and trabaho, may darating daw na na opportunity o maaring may offer ako na nakikita sa iyo, sa iba sa inyo, sa iba naman sa inyo is may mga plano ako nakikita na parang pupukusan mo siya, parang may goal ako na nakikita sa iyo na pagpaplano when it comes dun sa bagay na yun Yan, iba sa inyo you will receive. May mga marireceive daw kayo either trabaho, project, basta may offer or kaya you will receive something. Yun ang sinasabi dito. Andito rin yung point of victory and success na magaganap o mangyayari sa you. You will become a center of attention. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may mga pupuntahan ka na mataong lugar, ganyan, o kaya is magiging center ka na attention, o kaya is ikaw yung mamumuno, may mga recognition, may mga pagkakakilanlan, may achievement kasi ako nakikita rin. Andun din yung point kung
Kung mga artista kayo o kaya lumalabas kayo sa mga entablado o kaya networking, social media, kung may mga ganun kayo, pwedeng nandun sa point. O kaya pag-uusapan kayo, no, sa iba dito sa inyo. Andito rin yung point na sa iba naman sa inyo is maaring may batang ko-connect sa'yo o mas batang ko-connect sa'yo or pwedeng ikaw yung ko-connect sa kanya, no, related to a money. Hindi ko alam kung hihingi siya ng suporta sa'yo or sinusuportahan mo talaga siya. Yun ang nakikita ko. Magkakaroon ka ng connection sa kanya. Sa iba sa inyo. Yun. Ako nakikita. Sa pera mo, magiging maganda yung pera mo kasi may achievement ka. May victory and success ako nakikita sa'yo na parating. Recognition, fames, may goal ka raw na na may goal ka daw na ma-achieve. Sa iba naman sa inyo, you need to keep moving para ma-reach mo daw yung goal mo. Kumbaga nandun yung point na kailangan mo na daw na magplano. Kailangan mo daw na mag-save ng money this time. At kailangan mo na daw na isipin ang utak. Kumbaga, you need to use your head when making a decision making. May mga bagay na kailangan mo ikat, may mga bagay na kailangan mo pag-isipan kung tama ba o hindi tama, mga ganyung sitwasyon. Kung talagang gusto mo na talaga ma-achieve yung goal mo sa buhay mo, ganun daw ang gawin mo. Yun. Kung ano man yan, it's time to plan. Arigato namaste, God bless.